Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lumuhod si Beauty saka napaupo sa carpeted floor ng sala paharap sa natutulog pang si Louie. Louie! Mahinang tinapik niya ang braso nito. Napatanghali na nga ang bangon niya dahil napahimbing ang kanyang tulog. Napahinto na lang siya nang walang nakuhang reaksyon mula rito. Nakapagtataka ngang dere-derecho ang naging tulog niya. Marahil ay dahil pagod lang siya o dahil sa nakakalasing sa bangungunan at kumot ni Louie. Pinagmasdan ni Beauty ang nakahigang binata. Kung mahimbing siyang nakatulog sa kama, ito marahil ay nahirapan sa sofa. Pinilit lang kasing pinagkasya ni Louie ang sarili sa sofa. Napangiti si Beauty nang maalala ang unang beses na lapitan siya ng binata. Hindi ito tumigil sa pangungulit sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtataboy. Ipinagpapasalamat niya ngayon na natiling kaibigan niya si Louie. Maikling panahon pa lang ang pinagsamahan nila, ngunit marami na itong nagawa para sa kanya. Ang binata ang laging tumutulong at laging nariyan sa kanyang mga problema. Sa kabila ng mga kamalasang naranasan nitong nakarang araw, may isang swerte pa ring dumating sa kanya. Si Louie. She sighed as she surveyed his face. Tila ito isang anghel na natutulog. Pinagsawa niya ang sarili sa pagmamasid sa gwapong mukha nito. Mula sa nakapikit na mga mata ni Louie na napapalibutan ng mahahabang pilik, pababa sa matangos na ilong, sa perpektong panga hanggang sa mapupula at maninipis na mga labi. Kusa nang umangat ang kamay niya para haplusin ang pisngi nito. Marahil, kung wala lang siguro siyang nobyo ngayon, tuluyan ang nahulog ang kanyang loob kay Louie. Mabilis siyang huminto sa ginagawa nang bahagyang gumalaw si Louie. Mabilis siyang tumayo. Ayaw niyang maabutan siya na nakatunghay sa mukha nito. Dumiretso si Beauty sa kusina. Naisipan na lang niya na ipagluto ng almusal si Louie. Iyon lamang maliit na bagay na iyon ang kanyang maiisukli sa mga nagawa nito para sa kanya. Amused na napangiti siya nang pasadahan ng tingin ang buong kusina ng binata. Mas malinis pa yata iyon kaysa sa kusina nila sa bahay. Kasalukuyang inaayos niya ang inilutong pagkain sa dining table nang hindi sinasadyang masagi ang vase na nandoon. Gumulong iyon sa mesa at nahulog sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata na tiningnan ang nabasag na vase. Beauty! Mariing kinagat niya ang ibabang labi nang marinig ang boses ni Louie. Siguradong nagising ito sa nilikhang ingay ng nabasag na vase. Bago pa niya nagawang pulutin ang nagkapira-pirasong vase, ay humahangos na lumapit si Louie. Anong nangyari, Beauty? Nagsalubong ang mga kilay nito nang dumako ang tingin sa sahig. Mariing kinagat ni Beauty ang ibabang labi habang diretsyong nakatingin kay Louie. Otomatikong naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Natabig ko yung vase. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagsasalubong ng mga kilay ni Louie kaya nagkanda buhol-buhol ang dila. O baka dahil sa nadistract siya sa kagwapuhan nito. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Bumuntong hininga ang binata at lumapit sa kanya. Nasaktan ka ba? Kinuha nito ang kamay niya at sinuri. Hindi naman. Shit! Lalo naghurumentado ang puso ni Beauty nang hawakan ni Louie ang kanyang kamay. Mabuti na lang at agad din iyong pinakawala ng binata. Yumuko ito at pinulot ang mga piraso ng nabasag na vase.
Ako na dyan, Louie. Baka masugatan ka lang. Pigil ng binata. E paano kung ikaw naman ang masugatan? Tumingala ito at ngumiti. Hindi ako masusugatan dito, Beauty. Tumalbog ang kanyang puso sa ngiting ibinigay ni Louie. Shucks! Bakit ang gwapo-gwapo ni Louie? Si Louie lang yata ang lalaking kahit bagong gising, fresh pa rin. Lalo pa itong naging makisig sa kanyang paningin dahil sa magulo at nakataas na buhok. Naalala niya bigla ang hitsura nito noong birthday ng kanyang mama. Nagluto ako ng almusal, Louie. Sambit niya. Tumingin si Louie sa kanya. At sa ikalawang pagkakataon, nasilayan na naman niya ang ngiti nito. Talaga? Nagutom na ako bigla ah. Kumain na tayo pagkatapos kong ligpitin ito. Gusto mong tulungan na kita? Just stay there. Wala siyang nagawa kundi panoorin na lang ito habang naglilinis ng kanyang ginawang kalat. Nakakatuwa ngang pagmasdan si Louie habang pinupunasan ang sahig. Hindi kasi bagay rito ang ginagawa. I-check ko lang yung cellphone ko. Wika niya maya-maya. Naalala niya kasing baka may text na roon ang kanyang mama. Nasa kwarto pa naman ito ang kanyang cellphone. Shucks! Napatili siya nang madulas sa kanyang paghakbang. Hinagip ng kanyang kamay ang braso ni Louie para wag matumba. Hinigit siya nito palapit. Ipinulupot pa ang braso sa kanyang baywang. Are you okay? Sa kabila ng naghuhurumentadong sistema ay nagawa pa niyang tumango. Paano ba namang hindi siya maaapektuhan? Halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Nanatili sila sa ganoong posisyon. Hindi niya maialis ang tingin sa mga mata ng binata. Tila hinihigop ng mga mata nito ang kanyang kaluluwa. Hindi nakuhang gumalaw ni Beauty nang unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanya. Hanggang sa tuluyang maglapat ang mga labi nila. Lalo siyang nanigas nang maramdaman ang paggalaw ng labi nito sa kanya. Subalit, tila nagkaroon ng sariling isip ang kanyang katawan. Ipinikit niya ang mga mata at tinugon ang halik. Beauty, okay ka lang? Kanina ka patulala. Tiningnan ni Beauty si Hana. Nakapangalumbaba ito at matamang nakatingin sa kanya. Nasa library sila. Bumuntong hininga siya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ang nangyari sa kanila ni Louie. Sa huli ay ikinuwento rin niya kay Hana ang lahat. Oh my goodness! Hindi makapaniwalang bulalas ni Hana. Louie kissed! Huminto ito nang marahil ay mapagtanto kung nasa ang lugar sila. Hinalikan ka talaga ni Louie? Tanong nito sa mas mahinang boses. Tumango si Beauty. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin niya maalis-alis sa kanyang sistema ang ginawang paghalik sa kanya ni Louie. Sigurado ka ba talagang halik lang ang namagitan sa inyo? Hana! Pinandilatan niya ang kaibigan. Naninuguro lang ako. Isinara ni Hana ang libro at ibinaling ang buong atensyon sa kanya. Pero bakit ka hinalikan ni Louie? Naguguluhang umiling siya. Hindi ko alam. Basta bigla na lang niya ako hinalikan. Mahinang suminghap si Hana. Louie likes you, Beauty. Tama. Gusto ka ni Louie. Iyon lang ang valid na dahilan kung bakit kanya hinalikan. Anong sinasabi mo, Hana? Salubong ang mga kilay na wika niya. Imposible ang sinasabi mo. Magkaibigan lang kami ni Louie. Una pa lang, nilinaw na niyang wala siyang interes sa akin. Pero bakit kanya hinalikan? Pag-uulit nito. I have no freaking idea. Sagot niya. Pagkatapos kasi ng pangyayaring iyon, ay wala silang imika ni Louie hanggang sa ihatid siya sa bahay. At hindi pa rin sila nagkikita ngayong araw na ito. Anong malay mo kung nahulog na ang loob niya sa'yo? O baka naman, una pa lang, gusto ka na niya.
kaya siya nakipagkaibigan ay para makalapit sa'yo. Marahang niyugyug ni Hana ang kanyang balikat. Tandaan mo, Beauty, hindi ka hahalikan ng kaibigan mong lalaki kung wala siyang mararamdaman sa'yo. Hindi niya maiwasang hindi mapaisip sa sinabi ni Hana. Paano nga kaya kung tama ang kaibigan? Paano nga kaya kung may pagtingin sa kanya si Louie? Hindi niya alam kung saan nanggaling ang maliit na kasiyahang naramdaman ng kanyang puso. Subalit agad din iyong nawala nang kontrahin ng kanyang isip ang ideyang sinambit ni Hana. Teka nga, Beauty, did you respond to his kiss? She was caught off guard by the question. Bago pa siya makasagot ay namulan na ang kanyang pisngi. Silence means yes, Beauty. Nanlalaki ang matang wika ni Hana. Ibig sabihin, nagustuhan mo rin ang halik niya. You responded to his kiss. Nadala lang ako sa nangyari. Mabilis na depensa niya. Now you're being defensive. Hindi kaya may gusto ka kay Louie? Hana! Hindi na niya napigilang magtaas ng boses. Ako? May gusto kay Louie? Ang labo nun. At bakit naman hindi? Nang iintrigang sambit ni Hana. Sobrang gwapo kaya ni Louie. Mabait pa at gentleman. Sinong babae ang hindi mai-inlove sa kanya? Umiling siya. May boyfriend ako, Hana. Si Ivan. Si Ivan na hindi natin alam kung buhay pa dahil hindi man lang nagpaparamdam sa'yo. Sarkastikong wika ni Hana. Ano na kaya ang nangyari sa lalaking yun? Nagkibit balikat si Beauty pagkatapos na bumuntong hininga. Isang buwan na silang hindi nagkikita o nag-uusap man lang ni Ivan. At aminado siya na sa nakalipas na mga araw ay hindi man lang sumagi sa isip niya ang nobyo. Na tila ba nakalimutan na niya ang problema nila nito. At dahil iyon sa presensya ni Louie. Paano yan kapag nagkita kayo ni Louie? E di awkward. Bago pa niya masagot ang tanong ni Hana, ay tumunog na ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon sa bulsa at binasa ang text na galing kay Louie. Sorry, Beauty, hindi kita maihahatid ngayon. May importante akong pupuntahan. Bumaling siya kay Hana. Hindi kami magkikita ni Louie ngayon. May isang parte kay Beauty na nanlumo sa text ni Louie at may isang parte rin naman sa kanya ang nakaramdam ng relief. Hindi kasi niya alam kung magagawang harapin si Louie na hindi nagbabago ang tibok ng puso pagkatapos ng nangyari. Ibinalik niya sa bulsa ang cellphone at matabang nangumiti. Siguro nga, hindi mo na kami dapat magkita ngayong araw. Magkakailangan lang kami. Anong problema mo, Beauty? Imbes na umiti ka dahil ang taas ng grade nating nakuha sa reporting kanina, nakasimangot ka. Nagtatakang tanong ni Hana. Walang ganang sumipsip siya sa straw ng iniinom na milkshake. Naglalakad sila sa hallway palabas ng eskwelahan. Sabay silang uuwi ni Hana. Hindi ito maihahatid ng boyfriend. Gayun din siya. Walang Louie na maghahatid sa kanya pauwi dahil hindi pa sila nagkikita. Si Louie kasi nagpakawala siya ng malalim na hininga. 2 araw na siyang hindi nagpapakita sa akin. Kunot noong sinulyapan si Beauty ng kaibigan. Akala ko ba ayaw mo muna siya makita dahil magkakailangan lang kayo? I miss him, Hana. Pag-amin niya. Ang akala niya, mas makakabuti kung hindi muna makikita si Louie. Pero mas nakasama pa iyon sa kanya. She missed him so much. 2 araw lang silang hindi nagkita ng lalaki. Hindi na siya mapakali. Maya't maya niyang hinahanap ang presensya nito. Malakas na suminghap si Hana. Hinawakan nito ang kanyang balikat at diretso siyang tiningnan sa mga mata. Umamin ka nga sa akin, Beauty. May nararamdaman ka ba kay Louie? Hinila siya nito sa isang malapit na bench. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Hana was her best friend.
Siguro nga ay makakatulong kung sasabihin niya ang bumabagabag sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nararamdaman ko kay Louie. Noong una, normal na kaibigan ang tingin ko sa kanya. But when he started to hold my hands, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko ma-explain. Pero tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Tuwing tinititigan niya ako, naninikip ang dibdib ko. Dumating na rin sa puntong natutulala na ako sa kagwapuhan niya. Na namumula ako at natataranta sa presensya niya. Kinagat niya ang ibabang labi. And that kiss, I hate to admit but I liked it so much. At ngayon, gusto ko siyang makita. It was as if my life was dependent on him. But I can't survive a day without him. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Tinitigan siya ni Hana pagkatapos ay biglang ngumiti. Isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng yan, Beauty. Mahal mo si Louie. Muling napapikit si Beauty sa narinig. Pero, paano kung magagawang mahalin si Louie? Si Ivan ang boyfriend ko. Siya ang mahal ko. Hinawakan ni Hana ang kanyang kamay. Pinapaniwala mo lang ang sarili mo na si Ivan pa rin ang mahal mo dahil siya ang boyfriend mo. But, try to ask yourself, Beauty, sino ba ang nandyan sa puso mo? Si Louie. Ang sarili na niya mismo ang sumagot. Si Louie ang lalaking nasa puso niya ngayon. Naguguluhan pa rin ako, Hana. Parang kailan lang, iniyakan ko pa si Ivan. Bakit ang bilis ko naman yatang mabaling kay Louie ang pagmamahal ko? Nagkibit balikat si Hana at umiling. Hindi ko alam ang sagot dyan, Beauty. Siguro, hindi ganoon kalalim ang pagmamahal mo kay Ivan. Masyado ka lang nadala sa paniniwala mo na si Ivan ang lalaking nakatadhana para sa'yo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mapaniwalaan ni Beauty ang sinabi ni Hana. Hindi matanggap ng kanyang sistema na pag-ibig na pala ang nararamdaman niya kay Louie. She was still in a daze. Kung mahal ko si Louie, ibig sabihin, nagtaksil ako kay Ivan? We're still on and I cheated on him. Hindi mo kasalanan kung nahulog ang loob mo sa iba habang hindi nagpaparamdam sa'yo si Ivan. Mariing giit ni Hana. Kung tutuusin nga, single ka na dahil halos wala namang pinagkaiba ang cool-off sa breakup. Now, what you need to do ay makipag-usap kay Ivan. Tapusin mo na ang relasyon ninyo para makapag-focus ka na sa nararamdaman mo kay Louie. Thank you, Hana. Wika niya. Kahit naguguluhan siya, sa kanyang kaloob-looban, alam pa rin niyang tama ang mga sinabi ni Hana. Umirap si Hana sa kawalan. Hay nako, na-drain ang utak ko sa love life mo. Hinila siya nito patayo. Dumaan nga muna tayo sa mall ngayon, kalimutan mo muna ang mga lalaki na yan. Ang haba naman ng pila, naiihi na ako eh. Naiinip na reklamo ni Hana. Nakapila sila sa ticket booth ng movie house. Pagdating nila sa mall, agad nagyaya si Hana na manood ng sine. Mag-CR ka muna kaya? Wika niya. Mahaba ang pila sa ticket booth. Ako na munang bahalang pumila rito. Sayang naman kasi kung aalis silang dalawa sa pila. O sige, dito ka muna. Bahagyang natawa si Beauty habang sinusundan ng tingin si Hana na kumakaripas ng takbo patungo sa restroom. Subalit nawala ang kanyang ngiti nang pagbaling niya ng tingin sa kabilang direksyon ay isang pamilyar na mukha ang nahagip ng mga mata. Ivan? Palabas ang nobyo ng isang coffee shop na katabi lang ng movie house ticket booth. Subalit hindi nag-iisa si Ivan. May kasama itong ibang babae. Bumaba ang tingin ni Beauty sa kamay ni Ivan. He was holding the girl's hand. Nanatili siyang nakatitig sa nobyo hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Panic and guilt immediately registered in Ivan's eyes. Natila pa nga na estatwa sa kinatatayuan. Pinanood lang niya na hilahin ng nobyo ang kasamang babae
hanggang sa tuluyang mawala ang dalawa sa kanyang paningin. Napuno ng tanong ang isip ni Beauty. Ivan was having an affair. Iyon lang ang naisip niyang sagot sa mga nakita. Kung bakit hindi siya nilapitan at sa halip na matuwa ay pagkabigla at panik ang nakita niya sa mga mata ni Ivan. At higit sa lahat ay kung bakit may kasama itong babae na ka-holding hands pa. Beauty! Sa dami ng tumatakbo sa isip, hindi na niya namalayan ang pagdating ni Hana. Bumaling siya sa kaibigan. Nakita ko si Ivan, Hana. Si Ivan? Kunot noong gagad nito. Oh, nasaan siya? May kasama siyang babae. What? Bago pa makapag-react si Beauty, ay hinila na siya ni Hana sa restroom. Bakit dinala mo ko rito? Hindi pa ako nakakabili ng tiket. Protesta niya. Silang dalawa lang ang nasa restroom. Sumandal si Hana sa sink at mataman siyang tiningnan. Makakapaghintay pa ang sine. Pero ako, hindi na makapaghihintay sa sasabihin mo. Bumuntong hininga siya at inulit uli ang sinabi. How dare him! Gigil na reaksyon ni Hana. May pakiramdam akong babae niya nga ang kasama niya. Sang-ayon si Beauty kay Hana. Malakas din ang kanyang kutob na hindi lang basta simpleng babae para kay Ivan ang kasama. Pinaningkitan siya ng mga mata ni Hana. At ikaw, Beauty, bakit hinayaan mo na lang silang makaalis nang wala ka man lang ginagawa? Pumunot ang kanyang noo. Anong gusto mong gawin ko? Sugurin sila at mag-eskandalo? Umiling-iling siya. I wouldn't do that just because I saw Ivan with another girl. Hindi ka man lang ba nasaktan sa nakita mo? Hinapa ni Beauty ang kanyang dibdib. Nakapagtataka nga dahil wala man lang siyang naramdamang sakit o anumang kirot sa dibdib sa nakita. She was shocked. Hindi lang siya makapaniwala na magagawa siyang lokohin ni Ivan. Pero kung sakit ang tatanungin, she felt nothing. There was no pain and bitterness in her heart. Naiintindihan ko na, Hana. Sa unang pagkakataon, naliwanagan na rin siya sa tunay na nararamdaman. Anong ibig mong sabihin na naiintindihan mo na? Nagtatakang tanong ni Hana. Isang araw, tinanong ako ni Louie. Ano raw ang gagawin ko kung sakaling makita ko si Ivan na may kasamang ibang babae? Sandali siyang huminto para humugot ng hininga. Ang sagot ko, baka sa galit ko, masugod ko sila at masabunutan ko yung babae. Bahagya siyang ngumiti. Pero kanina, nang makita ko si Ivan na may kasamang iba, wala akong ibang ginawa kundi pagmasdan lang sila. Paano ko sila magagawang sugurin kung wala namang galit na bumangon sa dibdib ko? Wala akong nadamang sakit. He was still my boyfriend, but I didn't feel the pain of a normal betrayed girlfriend. Tinitigan siya ng maigi ni Hana. It only means one thing, Beauty. You don't love Ivan anymore. Kung wala kang naramdamang galit o sakit kanina sa nakita mo, ibig sabihin lang nun, wala ka na talagang pagmamahal kay Ivan. Si Louie na ang mahal ko ngayon. Sa wakas, malinaw na kay Beauty ang lahat. Kailangan lang pala na makita niya si Ivan sa piling ng ibang babae para tuluyang ma-realize at matanggap ng kanyang sistema na hindi na ang lalaki ang laman ng kanyang puso. Dahil si Louie ang itinitibok at nagmamay-ari ng kanyang puso at isip. Ngumiti si Hana. Mabuti naman at naamin mo rin sa sarili mo ang nararamdaman mo kay Louie. Maya-maya ay bumuntong hininga ito at tila nag-isip. Pero sa tingin mo ba, Beauty, matagal ka nang niloloko ni Ivan? Yung babaeng kasama niya, girlfriend din niya? Hindi ko alam, Hana. Walang ideyang sagot niya. Kailangan ko siyang makausap. Pagkatapos ng lahat ng nakita at napagtanto sa sarili, ay wala nang dahilan para hindi pa niya putulin ang relasyon kay Ivan. Tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadaling kinuha ni Beauty iyon sa pag-aakalang si Louie ang nag-text. Kahapon pa siya hindi nakakatanggap ng mensahe mula sa lalaki.
Subalit napabuntong hininga siya nang makitang si Ivan ang nag-text. Pinagmasdan ni Beauty si Ivan na nasa kanyang harap. Nasa isang sulok na bahagi sila ng coffee shop kung saan nila napag-usapan na magkita. Diretso siyang tiningnan ni Ivan. I'm sorry, Beauty. Panimula nito. I'm so sorry. Pinagmasdan niya ang mukha ng nobyo. Mababakas sa mga mata nito ang katapatan sa paghingi ng tawad. Iyong babaeng nakita ko, girlfriend mo rin ba siya? Siya ba ang dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay sa akin? There, sa wakas, nagawa rin niyang bigkasin ang tanong na bumabagabag sa isip. Bahagyang yumuko si Ivan. Nang muli itong mag-angat ng tingin, ay napansin niya ang pangingislap ng mga mata. Patawarin mo ako, Beauty. Tama ka. Ang babaeng nakita mo, siya ang dahilan kung bakit kita gustong hiwalayan. Marahil kung nitong mga nakaraang buwan ay sinabi ni Ivan sa kanya ang lahat ng ito, kanina pa napaluha si Beauty sa sakit. Subalit ngayon, ni katiting na kirot ay wala siyang maramdaman. Ang tanging nangingibabaw sa kanya ngayon ay kuryosidad. Bakit at paano nagawa ni Ivan sa kanya ang bagay na iyon? I only had one girlfriend before you, Beauty. Mahinang pagkukwento ni Ivan. She was my high school sweetheart. Tumagal ng 2 taon ang relasyon naming dalawa. Pero naghiwalay kami dahil kailangan niya mag-aral sa ibang bansa. Humugot ng hininga si Ivan. I loved her so much. I was devastated when she left me. Ang buong akala ko, hindi ko na siya magagawang palitan sa puso ko. Hanggang sa makilala kita, Beauty. Tiningnan siya ni Ivan. You're a wonderful girl. You suddenly lightened up my dark world. Ikaw lang ang babaeng nakapagpasaya sa akin matapos ang 1 taon. And I fell in love with you. Ivan smiled faintly. But then, hindi ko inaasahan ang pagbabalik ni Aryan. Si Aryan ang babaeng nakita kong kasama mo, hindi ba? Hindi napigil ang tanong niya. Yes. Hindi ko inaasahan ang pagbabalik niya at hindi ko rin inaasahan ang pagbabalik ng damdamin ko para sa kanya. Kailan kayong muling nagkita ni Aryan? Bago pa ang 7th monthsary natin? Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Ivan matapos ng 7th monthsary nila. Tumango ito. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko kay Aryan dahil alam kong mali. Dahil ikaw na ang girlfriend ko. Pero kahit anong pilit ko, nagkukumawala pa rin ang pag-ibig ko sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa. I'm sorry, Beauty. Isa ka sa mga babaeng hindi dapat sinasaktan at pinapakawalan ng mga lalaki. You're a loving girlfriend. Minahal kita. But Aryan was my first and great love. I'm sorry. Itinoon ni Beauty ang mga mata sa kamay niyang hawak ni Ivan. Wala na siyang maramdamang kakaiba sa magkalapat na kamay nila. It was like as if she was holding a friend's hand. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, Ivan? Nang sa ganon ay hindi na tayo parehong nahirapan. I tried, Beauty. Sinubukan kong sabihin sa'yo, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Nagpasya na lang ako na hintayin ng 1 buwan bago ko linawin sa'yo ang lahat. Naisip kong baka sa panahong iyon, matanggap mo na ang lahat. Bumuntong hininga ito. Pero nagkamali ako sa desisyong yon. Dapat ay sinabi ko na lang agad sa'yo. Hindi ko na-realize na lalo kang masasaktan sa ginawa ko. Kinagat ni Beauty ang ibabang labi nang mapagtanto ang naging pagkakamali niya. I'm sorry too, Ivan. Akala ko kasi noon, ikaw na ang lalaki para sa akin kaya hindi kita mapakawalan. Akala ko, tayo na ang para sa isa't isa. I'm sorry kung binigo kita, Beauty. I'm so sorry for cheating on you. I understand you, Ivan. Seryosong wika niya. Naiintindihan ko na hindi tayo para sa isa't isa.
na ito na ang katapusan ng relasyon nating dalawa. Binigyan niya ng bahagyang ngiti ang kaharap. She felt relieved. Para bang nawala ang bigat sa kanyang dibdib pagkatapos na sabihin iyon. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Ivan. Nabigla marahil ito sa kanyang reaksyon. You can hit me if you want, Beauty. I deserve your anger. Humugot siya ng malalim na hininga. Wala akong karapatang magalit sa iyo, Ivan. I think I cheated on you too. What do you mean? Pagkatapos nating mag-cool off, I met a guy. He was so annoying at first, but we become friends. And surprisingly, I fell in love with him. Sa maikling panahong magkasama kami, nahulog ang loob ko sa kanya. She looked at him. Siya ang dahilan kung bakit wala akong naramdamang sakit nang makita kitang may kasamang babae. She smiled faintly. You see, wala akong karapatang magalit dahil pareho lang tayong nagkamali sa relasyon natin. Now I understand why your eyes are glowing, ani Ivan. And I felt relieved, to be honest. Nahihirapan akong aminin sa iyo ang lahat dahil alam kong masasaktan ka. Pero parang nabunutan ako ng tinik sa sinabi mo. At least, dahil sa kasalanang nagawa ko sa iyo, nakatagpo ka ng panibagong pag-ibig. Yeah, pagsang-ayon niya. Kung titingnan, parang naging blessing in disguise pa para sa kanya ang nangyaring gusot sa relasyon nila ni Ivan. Kung hindi dahil doon, hindi siguro sila magkakalapit ni Louie. I hope you can still consider me as a friend, Beauty. After what I've done. Wika ni Ivan habang palabas sila ng coffee shop. Oo naman. Sincere siyang ngumiti sa lalaki. Wala siyang dahilan para magtanim ng anumang sama ng loob. Malinaw na ang lahat sa kanila at maayos ang paghihiwalay nila. Matagal din naman ang pinagsamahan nila. Ivan, huwag mo nang pakawalan si Aryan. Huwag mo na siyang hayaang makalayo uli sa'yo. I know. Thank you, Beauty. Ngumiti si Ivan. And I wish you all the best too. Pati na rin sa lalaking mahal mo. Sana siya na nga ang lalaking para sa'yo. Isinandal ni Louie ang katawan sa sofa. Mariing ipinikit niya ang mga mata at bahagyang sinabunutan ang buhok. Ilang araw na niyang hindi nilalapitan si Beauty. And it was pure torture for him. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang pinapatay sa bawat araw na lumilipas na hindi nakakasama ang dalaga. Louie! Napadilat siya. Bumungad sa kanya ang maaliwalas na mukha ni Ivan. Naupo ito sa tabi niya. Paano ka nakapasok? Hindi makatingin si Louie ng diretsyo sa pinsan. Gusto niyang murahin ang sarili sa kasalanang nagawa. Nakabukas kaya ang pinto mo? Sagot nito. By the way, may sasabihin ako sa'yo. Seryosong hinarap niya ang pinsan. I have something to tell you, Ivan. Alright, you go first. Humugot siya ng malalim na hininga. I think I'm in love with Beauty. Bumadya ang matinding gulat sa mukha ni Ivan. Inaasahan na niya iyon. What did you say, Louie? Paanong nangyaring? Noong sabihin mo sa aking bantayan ko si Beauty, ginawa ko yon sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan ko sa kanya. Pagkukwento ni Louie. Unti-unti akong napalapit sa kanya hanggang sa namalayan ko na lang na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Sa simula ay wala naman talaga siyang plano makipaglapit ng ganoon kay Beauty. Subalit nang makita ang babae ay hindi niya napigilan ang sariling makipagkaibigan. Tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nag-udyok sa kanyang alagaan ang dalaga. And they became friends. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaibang kasiyahan ang naidudulot sa kanya tuwing kasama si Beauty. Tuwing nasisilayan niya ang ngiti sa mga mata nito. Tila hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi ito nakikita. Alam ni Louie na hindi iyon normal dahil ngayon lamang siya nakadama ng ganoon sa piling ng isang babae na hindi naman niya pag-aari. I'm sorry, Ivan. You know that I don't want to get involved with someone else's girl. But damn, I couldn't control my feelings for her.
he was really fucked up. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isip ang eksena kung saan hinalikan niya si Beauty. Hindi siya nakapagpigil ng mga sandaling iyon. It was as if he was going to die that moment if he did not kiss her and taste her sweet lips. Subalit ngayon ay para na ring namamatay si Louie sa matinding guilt na nararamdaman. He betrayed his cousin. Kahit pa sabihing hindi na mahal ni Ivan si Beauty at on the rocks na ang relasyon ng mga ito, ay malaking kasalanan pa rin ang nagawa niya. Kaya ipinasya niya na iwasan na si Beauty. Kahit mahirap ay pinilit niyang gawin. Subalit hindi niya alam kung hanggang kailan magagawang layuan ang dalaga. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, pero tila mababaliw na siya sa pangungulila. He missed her so much. It must be really love. I'm sorry, Ivan. Come on, punch me. You don't deserve to be punched, Louie. Sa halip na suntok ang matanggap, ay tinapik lang nito ang balikat niya. You need to know something, pare. Puno ng katanungang tiningnan niya si Ivan. Break na kami ni Beauty. Wala na kami. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nag-usap na kayo? Tumango ito. Kahapon. At maayos ang naging paghihiwalay namin. Maayos? Inabin mo ba sa kanya ang tungkol kay Aryan? Nakuyom niya ang kamay. He was very worried about Beauty. Tiyak na masamang-masama ang loob nito ngayon. Yeah. Bago pa man kasi kami mag-usap ay nakita na ako ni Beauty na kasama si Aryan. Halos mag-isang linya ang mga kilay ni Louie. Nakita kayo ni Beauty? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo naman na masasaktan si Beauty. I'm sorry, Louie. Pero wag kang mag-alala. Maayos ko na nilinaw kay Beauty ang lahat. Tumayo bigla si Louie at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. He needed to see Beauty. Sa mga nangyari ay nakasisiguro siyang kailangan siya ni Beauty. Kailangan to ng karamay. Saan ka pupunta, Louie? Kay Beauty! Hindi niya mapigilan ang sariling hindi singhalan si Ivan. He was his cousin. But, sinaktan nito si Beauty. Bago ka umalis, may kailangan ka munang malaman. Salubong ang mga kilay na nilingon ni Louie si Ivan. Noong nag-usap kami ni Beauty, inamin niya sa akin na noong mga panahong cool off kami, hindi sinasadyang nahulog ang loob niya sa ibang lalaki. Habang nag-uusap kami, wala akong ibang ideya kung sino yun. But now, sa mga sinabi mo, ngayon ko lang napagtanto na ikaw pala ang tinutukoy niya. Ngayong nalaman na ni Louie ang katotohanan, magawa na kaya niyang ipagtapat kay Beauty ang kanyang nararamdaman? Abangan natin sa susunod na kabanata.